alam ninyo, meron ho tayong magandang balita din eh. Lahat na nagdi-digitalize na, di ba? Isa ho yan sa mga direktiba o marching order ni Pangulong Marcos na mag-digitalize na tayo. Oo. Ngayon, meron doon sa mga may negosyo may mga negosyo o merong advocacy group o advocacy service o nasa puso ninyong pagtulong sa mga kababayan po natin, meron ho tayong, syempre, lahat naman kayo kailangan nyo ng permit sa DSWD. Oo. Di ba? Ito'y nabasa ko. Maganda ho itong pakinggan natin na kung mas mapapabilis daw po yung pagkuha ng permit. Ngayon, ang tawag po nila ngayon dyan ay helps. Okay? With S, ha? Helps. Anong ibig sabihin ng helps? Harmonized Electronic Licensing Permit System. Ano ibig sabihin ng electronic? Ay digital na yan. Mas mabilis. Okay, para mas maintindihan natin kung ano yung helps. Nasa linya po natin ng Director from DSWD Standards Bureau SB, Director Megan Manahan. Director, magandang araw po. Good morning po, Sir Dennis. Kumusta po kumusta kay Secretary? Matagal Okay na kami, naman po. hindi na kami nagkikita sa labas. Opo, dami tayong mga new projects po this year, especially nag-launching po kami noong February 18. Aside from helps, madami kami mga linaunch ng mga digital projects din po. Kasi isa yan So, sa mga exciting. direktiba ni Pangulong BBM, yung gawing digital na at saka mabilisan na ang serbisyo. Lalong-lalo na sa Yes, DSWD. correct po. Oo. Yes po, Okay. Sir Dennis. Sa isang simple or tipong, kasi yung mga kababayan din natin na lalo na yung mga merong puso sa serbisyo at pagtulong at yung iba negosyo na rin, hindi naman sila pwedeng gumawa ng kung anumang bagay na pagtulong kung hindi naman dadaan sa inyo sa DSWD, Director, hindi ba? Tama po, Sir Dennis. Ano po ngayon ang ibig sabihin nung harmonized electronic licensing permit system? Go ahead, Director. Yes po, Sir Dennis. So, share ko lang po yung namin, yung latest project po namin. So, as you mentioned po, Apo. help. So, aside from yung usual nung DSWD na may mga programa, may mga ayuda, ganyan. Meron yung bureau po namin. It's called the Standards Bureau. Basically, we're in charge of the regulatory services. So, sa madaling salita, yung kinikater po namin, mga SWADA or Social Welfare and Development Agency or mga NGO na social welfare yung cost nila. So, Yun. ito yung usual natin nakikita yung mga residential care facilities kung nasaan yung mga abandoned, neglected, abused na mga bata or yung mga senior citizen center natin or yung most common namin, it's called the auxiliary SWADA. Basically, ito yung mga nag-provide ng mga cash or in-kind assistance sa iba. So, kunyari, ito yung pag disaster, may mga foundation tayo na nagpa-fundraising, nagpapamigay ng mga clothing, ng mga pagkain. So, yun po yung mga NGO na rin-regulate po namin. So, under helps, dito po sila nagpapa-register, license, accredit. Yung mga public solicitation permit din, Sir Dennis, na issue din siya Yun din. under helps. Yes po, kasi yung nakikita po natin, kunyari sa mga grocery, di ba minsan may mga coin bank po tayo nakikita. Yun, Tama. regulate din po namin siya. May kita nyo doon, DSWD permit number, ganyan po. So, okay. So, aside from that, yung pinaka-last po namin na regulatory service na pasok po dito sa helps is yung issuance of certification for duty-exempt importation of donation. So, medyo technical siya, pero in essence, it's kapag kunyari may importation na donation from abroad na pupunta sa NGO dito sa Pilipinas, you can get a certificate from DSWD certifying na NGO ka, na regulated ka, dadalhin yun sa Department of Finance para pagpasok ng goods dito, hindi na kailangan magbayad ng import dues. So, yun po yung mga in-issue namin dito sa helps. At saka, Sir Dennis, kung ma-share ko lang po yung parang naging process lang namin dito. So, dati po, yung mga regulatory services na to, it's manual, kailangan papunta field office, central office. Tama. Ngayon po, centralized na po siya and digital lahat. You do not have to go to any office, upload mo lang lahat. Dati, yung documents namin for license to operate ng mga NGO, it's 50 documents. 50. Ngayon po, 10 to 11 na lang. Wow, ang laki And ng laki ng bawas.
Oo. Yes po. Tas dati po 20 working days po yung 20. ginagawa. Ngayon Oo. 20 po. Ngayon Oo. po 7 na po siya. So Wow. yun po yung parang aside from us digitalizing, we were instructed to do streamlining at our back end kasi syempre kailangan sumasabay tayo kung nag-streamline tayo at the front end. Dapat at the back end din nag-streamline kami. So we cut the unnecessary steps. So that's why kinayanan po namin na gawing 7 working days na lang yung mga licenses po namin. 7 working days kung tama at kumpleto din yung mga dokumento. Yes, correct po Sir Oo. Dennis. So Oo. parang I think yun yung kailangan namin ma-emphasize din to the public na parang mabilis magiging proseso kung complete and compliant yung mga documents natin. So i-share ko lang din po Sir Dennis. So we were Mhm. given also strict instruction to monitor yung galaw ng papel Oo. para yung commitment namin to the public na meet namin. So yung sa public solicitation permit, yung pinakamabilis namin was 2 working days. Kahit sinabi namin na 7 working days yung maximum, kung kumpleto naman po siya at saka maayos yung mga papel, Walang kinakaya po question, namin na walang yes, walang tanong-tanong. questions. Oo. Yes, exactly. So, ayun po, na-issue namin siya in 2 working days. Yun po yung pinakamabilis namin so far po. Direktor, paano ba ito? Dati-dati, DSWD national ba ito o dati dumadaan din sa DSWD local? Kasi buong Pilipinas o pinag-uusapan natin, Direktor. Yes po. Dati po, kailangan nyo pa pong pumunta sa DSWD na field office. Yun. So, may ginagawa pa po siyang pre-assessment before kung saan yung pre-assessment na yun, kailangan i-endorse din endorse din nila sa central office. Pero ngayon po, hindi na po kailangan dumaan sa field office. Basta mag-login lang po sa helps.dswd.gov.ph. Yung mag-aasikaso na po is dito sa central office. So meron na po kaming parang center na sinentralize na po namin lahat ng mga regulatory services. Nag-hire kami ng additional staff para medyo call center setting siya na in a sense na lahat ng mga social worker natin, they're trained to analyze any type of application. So generalist na rin yung approach namin, tapos centralized na po. Kung So centralized na ito at digital na ito, can they monitor kung nasaan na yung permit nila digitally, Direktor? yes po, meron po sa pag nag-login po sa dashboard, may Oh, kita po yung galaw ng papel. And yun. every galaw po, nakikita po yung may email po siya na nare-receive yung mga applicant po natin. So doon pa lang pwede niya nang sagutin kung ano man yung mga katanungan at pwede niya nang kumpletuhin kung ano man yung kulang. Yes po, correct po. Yun, that's good. Since ito'y digital ba ito, tapos digital ito, ito'y magiging centralized na, meron ba tayong mga karagdagang mga tao na aasikaso at tututok din Direktor? Yes po, Sir Dennis. Actually, very good question. So, Mm-mm. nung nag-centralize po kami, Mm. nag-ano rin po kasi, nag-analyze kami ng data, parang ano yung mga trend, ilan yung mga papasok ng mga applications nationwide. So, iano ko rin po na we started streamlining and digitalizing March 2023. So, it's been a journey, pero we're here now. Pero we wanted it to take a while kasi talagang sinigurado namin na malinis yung sistema, prepared not only the public pero maski yung mga staff namin dito sa central office kasi syempre it's a big shift Tama, from tama. dati dumadaan sa region, ngayon centralized na po lahat. So nag-hire kami ng additional staff, we made more room in the office, nag-undergo kami ng mga kailangan na mga adjustments for the staff. Actually, nag-training din po kami. Siguro mga 1 year kami na Mm. nagte-training, back office training para Mm. any type of scenario, very trained yung mga staff po natin. So, in terms of ngayon po, nag-launch po kami na February 18, may mga nag-walk, ay hindi naman po, wala nag-walk-in ngayon, pero Mm. may mga tumatawag, may nag-email. So lahat ng staff po namin sa bureau, very well trained to answer any type of question po. So far, since we started February 18, na ma-manage naman po namin yung applications po. Yun, okay. At saka isa pa, pagka sa local ka kasi nag-apply at may tatanong mo na kung ano nangyari sa papel mo during office hours ito ng local at maski national. Anong oras pwedeng mag-follow up o mag-check ng mga portals na yan kung isa ako sa mga magkukuha ng permit, Director? Yes po, Sir Dennis. So, if you're an applicant and you have a pending application, Apo. sa helps po na dashboard, anytime po, kahit weekend, kahit beyond office hours, may Yun. kita po yung takbo. Yes po. So, yun po yung maganda po. And in terms of yung mga, kunyari may tatawag po or mag-email, Oo. may sasagot naman po, pero yung core hours po sa office is
7 to 5 or 8 to 5, parang ganun po. So, Mhm. pero in terms of very responsive naman po yung if may mga questions po, kunyari yung taong bayan or yung mga applicants po natin, Yun. if you call us or you email us, we guarantee you that we will reply ASAP. Yung instruction ko po sa mga staff namin dito, yung mga assessor namin sa mga application Mm. is pag may mga question, tawagan agad. So, naging maganda naman po. Actually, maganda po yung system namin kasi may customer satisfaction measurement form din. So, nakikita rin po namin kung kamusta yung naging experience nila. And so far, Uy. nung ina-analyze ko po siya, Oo. parang sinasabi nila, nagte-thank you naman po sila na very, courteous yung mga assessor natin, very helpful. Parang talagang may hand-holding na nangyayari para kasi it's a shift for the NGOs from manual naging digital. So, especially yung mga NGOs po natin, very matatagal na po and Oo. mas yung age bracket po natin. So kailangan talagang parang tulungan din. Yes, yung parang in nicer words, ganun siya. Oo. So so yun po yung experience namin kasi may mga NGO po tumatawag, parang they really need help kasi minsan may password concerns Oo ganyan. nga. So okay naman po siya so far. Saan yon? Saan nilalagay yung password? Ayo po, opo. Yung mga kunyari mga tito and tita po natin Ama. ganyan. Opo. Napakaano nito, napakagandang balita dahil itong mga, ang pinag-uusapan naman natin, Direktor, ito naman yung mga grupo at mga tao na gusto ring tumulong sa ating mga kababayan. Yes po. So ito Mm-mm. tawag rin po namin sa kanila parang mga partner din Partner, natin. Kasi yung oo. mga as much as gusto ng government na gawin lahat, may kailangan din po ng private sector na Tama. participation para ma-reach lahat ng mga sectors natin sa community po. O mas hindi sila mahihirapan dahil nga dito sa gagawin ng DSWD na digital na. Siguro, Director, pagkakailangan kunyari ang mga grupo na yan ay nasa edad na Thundercats na. Meron silang mga anak na millennial, di ba? Baka pwede silang tulungan. Maski Yes po. nasa bahay na sila. Kasi laptop na pinag-uusapan natin at saka cellphone na, Direktor, hindi ba? Yes po, yes po. So Mm. anywhere, actually kami rin po kunyari may mga travel din po kami. Yung mga staff din po na access nila yung Tama. helps na back office anywhere Tama. and anytime. So parang in terms of us, at least hindi na delikado, kailangan magdala ng mga dokumento, ganyan. They can access it anywhere and respond to questions anytime po. At very safe yung portal. Yes po, very safe. Dumaan din po kami. Yes po, correct po. Oo. Dumaan din po kami sa privacy impact assessment. So ito yung mga requirement natin sa National Privacy Commission. So we wanted to ensure syempre na Tama. safe po yung mga documents na sinasubmit ng mga Tama. applicants. So ayun po, ginaranti rin po namin before the launching na we underwent that process. Yun. Nako, napakahalaga nun, Director. Napakahalaga nun na sabihin natin na talagang nag-undergo sa ano ba tawag doon? Stress test, di ba? Yung mga tipong... Opo, parang stress test Oo, po. parang stress test na nag-undergo ng mga test. Ibig sabihin, very safe na to. At sa palagay ko naman, medyo katulong nyo na rin ng DICT rin Director. Yes po. So may Mm. mga rin po kami. Syempre nung 2 years po kaming Oo. nagde-develop ng system na naging bihasa na rin ako sa mga Oo. IT terms. So yung mga vulnerability assessment test, yun yung mga ginawa namin with DICT. So and with our ICTMS, we're IT, yung IT namin. So all the tests na kailangan to do a good system, nagawa po namin siya. Hand-holding kami with DICT, with our IT team. So, Mm. maski hanggang ngayon po, yung IT namin, kasama po namin. So, we're very grateful that we have a Yun. good team here in the central office po. Iyon. Sige. So, papaano, Director? Ikumusta mo na lang kami kay Secretary. Yes po, Sir Dennis. Maraming Thank you po for the salamat. opportunity. Aba, thank you. Thank you very much. Director ng DSWD Standards Bureau, yung tinatawag na SB. Aba, yung SB, parang tunog kape yun parang